Maligayang panonood po Karekap. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na The Hitman's Bodyguard. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga Karekap nang ipinakilala sa atin si Michael Bryce, isang top tier na private bodyguard na may sarili at mamahaling protection service. Ang bago niyang misyon ay bantayan ng international arms dealer na si Takashi Kurosawa. Maayos ang lahat habang nag-escort kay Kurosawa papunta sa private jet nito. Walang sablay at ligtas nilang naihatid si Kurosawa sa eroplano. Nagbigay ng all clear ang kanyang team at sumakay na si Kurosawa sa eroplano, pero sa isang iglap lang ay binaril siya ng isang sniper. Isang perpektong trabaho na nauwi sa trahedya. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga Karekap, 2 taon na ang nakaraan. Si Bryce ay tila anino na lang ng kanyang dating sarili. Nakaupo siya sa isang bulok na sasakyan, umiihi sa bote habang naghihintay ng susunod na kliyente. Ang kanyang dating matagumpay na karera ay nawala at ngayon ay mga small-time executives na lang ang kanyang binabantayan. Ang pinakabago niyang kliyente ay si Mr. Cypher, isang paranoid na negosyante na kumbinsidong may mga papatay sa kanya at napilitan siyang bantayan ito. Pinagtatawanan lang niya ang takot ni Cypher at nang nakalabas sila ng building ng walang aberya, ay unti-unting kumalma si Cypher at inakala niya na sobrang OA lang siya. Ang hindi niya alam ay pinatumbanan ni Bryce ang ilang hitman bago pa sila magkita. Habang pababa sila sa hagdan, ay bigla na lang sumabog ang kotse ni Cypher. Patunay na totoo ang banta sa kanya. Namanga si Cypher sa reaksyon ni Bryce na parang walang nangyari, na parang ito ay isang ordinaryong araw lamang sa trabaho. Samantala, sa Belarus Karekap ay dumating ang diktador na si Vladislav Dokovich kasama ang kanyang mga tauhan sa isang maliit na baryo para hanapin si Professor Asimov, isang taong lumalaban sa gobyerno. Nang salakayin nila ang bahay nito, ay nakita nilang may mga dokumentong nananawagan ng pagbagsak ng Dokovich regime. Nagkunwaring mabait ang diktador at tinanong kung nasaan ang pamilya ni Asimov. Nang magsinungaling si Asimov na nasa bakasyon ng mga ito, ay bigla na lang nilang dinala ang kanyang asawa at anak. Sa halip na patayin si Asimov, ay pinilit siyang panuurin kung paano walang awang pinatay ni Dokovich ang kanyang pamilya. Isang matinding sakit na habang buhay niyang dadalhin. Sa kasalukuyan Karekap, si Asimov ay nagtestify laban kay Dokovich sa ICC. Pero dahil sa matalinong galaw ng abogado ni Dokovich ay na-dismiss ang testimonya dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Sa labas ng korte Karekap ay nagsisigawan ang mga galit na rallyista na humihingi ng hustisya para sa mga krimen ni Dokovich. Sa Interpol naman sa London ay inalok ng deal ang kilalang hitman na si Darius Kincaid. Kung magtestify siya laban kay Dokovich ay mapapalaya ang kanyang asawa na si Sonia at mabigyan pa siya ng rekomendasyon para sa mas magaan na sentensya. Sinubukan pa ng abogado niyang ayusin ang mas magandang kasunduan pero hindi na siya nagdalawang isip at agad pumirma. Ang kailangan lang niya ay makaligtas sa biyahe papuntang The Hague kung saan gaganapin ang paglilitis. Si Interpol agent Amelia Russell ang naitalang maghatid sa kanya pero hindi impress si Kincaid sa seguridad na ibinigay sa kanya at binalaan pa si Russell na pinatahimik na ni Dokovich ang halos lahat ng testigo. Kahit may alinlangan ay kampante si NCA agent Garrett na handa sila sa anumang atake. Habang bumabiyahe ang convoy ay napansin ni Kincaid na delikado ang ruta dahil napapalibutan ito ng matataas na gusali at perpekto para sa ambush. At hindi nga siya nagkamali dahil biglang sumabog ang isang kotse sa gilid at natumba ang van ni Kincaid. Rumagasa ang mga armadong kalaban at nagsimula ang putukan. Sa loob ng van ay palihim na kinuha ni Kincaid ang susi ng kanyang posas. Nagsimula ang kaguluhan habang isa-isang natutumba ang mga agents. Matapang na lumaban si Garrett pero kalaunan ay nabaril din siya. Nang malapit nang mapasok ang van, ay nagpasya sina Kincaid at Russell na magsanib puwersa. Lumabas sila habang nagpaputok ng baril. Ipinakita ni Kincaid ang kanyang galing at kahit tinamaan siya sa binti, ay patuloy pa rin siya sa laban. Sinubukan niyang tumakas pero tinutukan siya ni Russell. Dahil sa hinahalang may espiya sa Interpol, ay nagpa siya si Russell na dalhin na lang siya sa isang ligtas na lugar.
Sa Interpol HQ Karekap ay natanggap ni na Director Ratanada Casoria at Assistant Director Ginny Falier ang balita tungkol sa pag-atake. Agad na nag-utos si Casoria ng dagdag na seguridad para kay Sonia dahil may hinalang na booking na sila. Samantala, sa kulungan ay may hindi inaasahang tawag si Sonia mula kay Kincaid. Hindi natuwa si Sonia nang makatanggap ng tawag mula kay Kincaid at sinisi siya nito sa lahat ng nangyari sa kanya. Nangako si Kincaid na aayusin niya ang lahat at ipinaalala kung gaano niya ito kamahal. Sa safe house naman Karekap ay tumawag si Russell para humingi ng pabor mula sa dati niyang kasintahan na si Michael Bryce. Hindi siya natuwa sa pagtawag ni Russell dahil ramdam pa rin niya ang galit sa nangyari noon. Sinisi niya si Russell sa nangyari kay Kurosawa pero iginiit nito na wala siyang kinalaman doon. Biglang lumabas si Kincaid at nang magtagpo ang mga mata nila ni Bryce ay agad silang naglaban. Pareho silang bihasa kaya patas ang laban pero bago pa man matapos ang bakbakan ay hinimatay si Kincaid dahil sa labis na pagdurugo. Sa ibang eksena Karekap, si Dokovich na nakaligtas sa isang tangkang pagpatay at may peklat na ngayon sa kanyang mukha ay nakipagkita kay Assistant Director Falier. Humihingi ng kabayaran si Falier para sa pagtrap kay Kincaid pero imbis na pera ay sinaksak ni Dokovich ang kamay ni Falier gamit ang ballpen. Binigyan niya ito ng babala na hindi pa tapos ang kasunduan hanggat hindi napapatay si Kincaid. Sa safe house naman Karekap ay galit na galit si Bryce habang kinikwento kung paano siyang sinubukang patayin ni Kincaid ng 28 beses. Hindi niya matanggap na pinoprotektahan ni Russell ang isang tulad nito. Pero may isang layunin si Russell ang magpatotoo si Kincaid sa korte at pabagsakin si Dokovich. Gusto niyang ipasa kay Bryce ang tungkulin bilang bodyguard ni Kincaid. Ayaw ni Bryce, kaya upang mapapayag siya, ay nangako si Russell na tutulungan siyang maibalik ang kanyang AAA status. Kahit nag-aalangan, ay tinanong ni Bryce kung bakit niya ito dapat pagkatiwalaan. Paalala ni Russell na hindi pa niya ito kailanman niloko at kapag ginawa niya ito ay makakabalik siya sa karera niya at hindi na kailangang makita pa si Russell muli. Habang minumonitor ni Casoria at Falier ang sitwasyon ay nakatanggap sila ng ulat tungkol sa kahinahinalang aktibidad sa isang kilalang safe house. Kaya nagpadala agad ng team si Casoria pero palihim namang nagbigay ng tip si Falier kay Dokovich. Pagkatapos ay nagising si Kincaid, mainit ang ulo at na bad trip sa pangit na damit na ipinasuot sa kanya ni Bryce. Bago pa sila muling magbangayan, ay tumunog ang telepono. Batid ni Bryce ang Interpol protocol at malapit na ang mga agents. Sa parehong oras, ay papalapit na rin ang mga armadong tauhan ni Dokovich. Kaya, agad na naghanda si Bryce para sa labanan Karekap. Pinaliwanag niya ang kanyang mga patakaran bilang bodyguard at siya palagi ang nauuna sa lahat ng pintuan. Paglabas nila, ay nakakita sila ng dalawang armadong lalaki at gusto ni Bryce na umiwas pero si Kincaid ay walang atubiling sumugod at pinabagsak ang mga ito. Dumagsa ang mas maraming kalaban kaya napilitang sumabak si Bryce at nagpalitan ng putok. Nairita si Bryce sa ingay na posibleng mag-akit sa mga pulis pero sa huli ay napatumba rin nila ang mga umatake. Dahil sa ingay ay dumating ang SWAT at isang helicopter. Wala na silang magawa kundi tumakbo pabalik sa loob. Lumaban sila habang paakyat ng gusali. Sa rooftop ay naghahanap si Bryce ng ligtas na daanan pababa pero si Kincaid ay tumalon lang bigla papunta sa isang dumpster. Masakit ang bagsak niya pero okay lang ito. Ayaw makisama sa kaparaningan ni Kincaid kaya dahan-dahang bumaba si Bryce at saka sila tumakas sakay ng kotse nito. Habang nagmamaneho, ay pinagtawanan ni Kincaid ang bulok na sasakyan ni Bryce at sumagot si Bryce at pinaalahanan si Kincaid sa madumi nitong nakaraan. Pero hindi pa tapos si Kincaid sa pangaasar at ibinato nito ang buti ng ihi ni Bryce at reklamo sa bahaw ng sasakyan. Sa Interpol naman Karekap ay tinatanong si Russell ni Casoria at Falier. Ipinakita nila ang surveillance footage ni Bryce at Kincaid na umaalis sa safe house. Pinagtanggol ni Russell ang sarili na nakompromiso na ang Interpol pero hindi siya pinakinggan ni Casoria at sa halip ay sinuspindi siya at kinuha ang kanyang baril. Nagkunwaring maunawain si Falier at sinabing kakausapin niya si Casoria pero kapalit ay kailangan ng buong katapatan mula kay Russell.
Samantala, ay uminto sina Michael at Kincaid sa isang motel. Sinubukang buksan ni Michael ang pinto ng kotse gamit ang lockpick pero si Kincaid ay wala ng pasensya at binasag na lang bigla ang bintana. Habang umaandar, ay tinanong ni Kincaid kung paano nauwi sa ganito ang dating top tier na bodyguard. Bumelta si Bryce na paano naman nahuli ng Interpol ang isang elite assassin. Inamin ni Kincaid na dahil sa pagmamahal, dahil na aksidente si Sonia, kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital at doon siya inaresto. Kinumpara niya ito sa relasyon ni Michael at Russell at sinabing iniwan siya nito dahil masyado siyang maingat. Pero sagot ni Michael, ang pagiging maingat ang nagligtas sa kanyang buhay. Pumiling si Kincaid at sinabing hindi ganyan gumagana ang buhay. Habang nagpapahinga sila sa motel, ay dumating ang mga tauhan ni Dokovich na pinamumunuan ni Ivan. Pinilit nitong palabasin ang CCTV footage sa receptionist. Samantala, sina Michael at Kincaid ay dumaan na sa off-road na ruta. Humingi si Kincaid ng break pero bigla na lang siyang tumalon sa driver's seat at tinangkang iwan si Michael. Agad na bumunot ng baril si Michael pero bago pa siya makakilos ay biglang may nagpaputok ng baril. Gumanti ng putok sina Michael at Kincaid habang nagtatago at sumabog ang kanilang sasakyan. Doon napagtanto ni Bryce na nasundan sila dahil ninakaw ni Kincaid ang cellphone ng isa sa mga napatay nilang mersenaryo. Galit na galit si Bryce kaya ibinato niya ang susi kay Kincaid at sinabing ayaw na niyang maging bodyguard nito. Sinubukan nilang agawin ang van ng mga umatake pero tinamaan ito ng ligaw na bala mula sa sumasabog nilang sasakyan. Dahil wala na silang masakyan ay napilitan silang maglakad sa gitna ng parang. Nangaasar si Kincaid at sinabing ginagawa lang ni Michael ang lahat ng ito para muling makuha si Russell. Itinanggi ito ni Bryce pero halatang hindi kumbinsido si Kincaid. Maya-maya ay nagpahinto sila ng isang bus na puno ng madre at sumakay. Samantala ay naghahanda si Dokovich ng reserbang plano at ayaw niyang magkamali pa. Pagkatapos ay bumaba na sina Bryce at Kincaid sa bus. Nagtaka si Bryce kung bakit humahanga pa rin ang mga tao kay Kincaid kahit sa dami ng kasalanan nito. Pero sagot ni Kincaid ay may moral na kaibahan ng pagpatay sa masasama kumpara sa pagprotekta sa kanila. Habang nasa ferry, ay inamin ni Kincaid na ang una niyang kontrata ay noong 16 na taong gulang pa lang siya. Pinatay niya ang lalaking pumatay sa isang black preacher sa kanilang bayan. Pagdating nila sa Amsterdam Karekap, ay nagtungo sila sa isang safe house na may mga armas. Sa dahig naman, ay nagsisimula na ang paglilitis kay Dokovich. Pilit pinapabasura ng abogado nito ang testimonya ni Kincaid pero hindi ito pinayagan ng mga huwis. Tumawag si Bryce kay Russell para sabihing pinapatawad na niya ito. Pero galit siyang binabaan ng cellphone. Nang tingnan ni Bryce si Kincaid ay wala na ito. Nagkalat na ang Interpol at ang mga tauhan ni Dokovich sa lungsod para hanapin siya. Samantala ay kalmado lang si Kincaid habang bumibili ng sombrero at mga bulaklak. Nahuli siya ni Bryce habang iniiwan ang mga bulaklak malapit sa kulungan ni Sonia. Nagpasalamat si Kincaid kay Bryce sa tulong nito at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang bigyan ng regalo si Sonia dahil baka matagal siyang di makabisita. Naiintindihan ito ni Bryce at ganoon din ang naramdaman niya dati kay Russell. Pero biglang inamin ni Kincaid ang isang nakakagulat na revelasyon na siya ang pumatay kay Kurosawa. Sa sobrang galit ni Bryce ay sinuntok niya ito at umalis. Habang naglalasing si Bryce ay inambush si Kincaid. Gumanti ito ng putok at tumakas. Kahit galit ay hindi matiis ni Bryce na hayaang mamatay si Kincaid kaya kumuha siya ng big bike at hinabol ito. Sa gitna ng putukan ay ninakaw ni Kincaid ang isang bangka. Habang hinahabol siya ng mga tauhan ni Ivan, ay nakahabol si Bryce, pinaputokan ng isa sa mga sasakyan at pinasabog ni Kincaid ang sasakyan ni Ivan gamit ang flare gun. May isa pang mersenaryo ang handa ng magpaputok gamit ang rocket launcher pero naunahan siya ni Bryce. Nagkatinginan sila ni Kincaid bago tuluyang matumba si Bryce sa motor at mahuli. Nagising si Bryce sa isang basement kung saan pinahirapan siya ng mga tauhan ni Dokovich para malaman kung nasaan si Kincaid. Ngumiti si Bryce at sinabing nasa likod lang nila si Kincaid. Hindi siya pinaniwalaan ng mga ito hanggang sa biglang sumugod si Kincaid, naghagis ng smoke grenade at niligtas siya.
Habang tumatakas sila, ay humingi ng tawad si Kincaid tungkol kay Kurosawa dahil alam niyang malaki ang naging epekto nito sa career ni Bryce. Isang oras na lang bago ang testimonya ni Kincaid at halos sarado na ang mga daan patungo sa dahig. Nagpalit sila ng sasakyan at gumamit ng minivan. Tumawag si Bryce kay Russell para humingi ng tawad, pero bago pa niya masabi na mahal niya ito, ay inambush ang kanilang sasakyan. Natapon palabas si Bryce at napilitang tumakas sa subway habang si Kincaid ay pinaulanan ng putok habang patuloy sa pagmamaneho. Tumakbo si Michael habang hinahabol, dumaan sa tren at sa kusina ng isang restaurant. Binantaan siya ni Ivan, kaya napilitang tumalon si Bryce sa bintana. Sa sobrang desperado, ay kumuha siya ng palakol mula sa hardware store at nakipagsabayan kay Ivan. Matapos ang brutal na labanan, ay nanalo si Bryce at napatay si Ivan. Pagkatapos ay dumating si Kincaid sakto sa oras para isakay siya at dumiretso sila sa dahig. Habang bibigkas na sana ng hatol ang hukom, ay biglang sumulpot sina Kincaid at Bryce sa loob ng courtroom. Inilahad ni Kincaid na ang preacher na ipinaghiganti niya ay ang kanyang ama. Ibinunyag din niya ang utos ni Dokovic na patayin ang mga tao sa iba't ibang baryo at ipinakita pa niya ang mga ebidensyang larawan. Samantala ay nakatanggap si Faller ng text na may babala na pagbabayaran niya ang kanyang kapalpakan. Alam na ni Dokovic na talo na siya kaya nag-iskandalo siya at inamin ang kanyang mga kasalanan. Tumakas si Faller pero sinundan siya ni Russell. Katapos ay naglaban sila sa labas. Ngunit biglang may sumalpok na truck na puno ng pampasabog sa courthouse at sumabog ito. Bumunot ng baril si Dokovic at pinaputokan si Kincaid pero si Bryce ang tinamaan. Sa kabila ng kanyang sugat ay sinabi niya kay Kincaid na tapusin ang laban. Tumakbo paakyat sa bubong si Dokovic at ang kanyang mga bantay pero sinundan sila ni Kincaid. Binaril niya si Dokovic sa braso pero dumating ang isang helicopter at pinaputokan siya. Samantala, si Faller ay sinakal si Russell pero kahit halos hindi na makatayo si Bryce ay binaril niya ito sa braso. Pinatumba naman ni Kincaid ang mga kalaban sa helicopter dahilan para ito ay bumagsak. Pagkatapos ay binaril niya si Dokovic sa binti at habang nagmamakaawa ang diktador ay sinipan niya ito pababa ng gusali. Sa pagkamatay ni Dokovic karekap ay nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Sinilip ni Kincaid si Bryce at sinabi sa kanya na tumakas na pero nanatili si Kincaid para hintayin ang paglaya ni Sonia. Habang inaakay si Bryce palayo ay tinukso pa siya ni Kincaid tungkol kay Kurosawa sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang linggo ay nakatakas na si Kincaid sa kulungan. Sa isang bar naman ay marahang sumasayaw sila ni Sonia habang nagkagulo na sa paligid nila at parang isang ordinaryong araw lamang ito para sa kanila. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!